Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys. Another love reading but this time pick a card po tayo. So meron tayong set A, B, and C. Ang katanungan po, ano ba ang signs o mga katangian ng new person, ng new love? No, yung inyong bagong makikilala at maaring magkaroon kayo ng love connection. So pili lang po kayo, set A, B, or C. Okay? Kung nakapili na po kayo, just meditate muna at or kung ano yung talagang you are drawn out. Yon. So, set A, B, and C. Take what resonates lang po, maaring hindi pa rin po lahat maka-resonate since marami pong mga energies dito. Pero kapag ito magandang mga energies, claim it, manifest it, pray for it, and believe. Okay? Start na po tayo dito sa set A. Yan. Para sa pumili ng set A, chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Nako, dito pa lang no, yung new person na makikilala mo, yung magiging love connection mo, malakas ang inyong chemistry. Malakas ang inyong attraction. Tingnan natin yung mga signs and mga messages. King of Swords. Naku, maaring itong taong to ay intelihente. No, siya yung someone na honest at saka kapag kausap mo tong taong to, parang palagi kayo yung inyong usapan is intellectual. Marami ka matututunan sa taong to at very sabihin natin, firm and proper and honest tong taong to. Straight to the point din siya kung magsalita. Eight of Swords. Mag-ingat ka na kasi maaaring itong taong to meron siyang nakaraan or pinagdaanan sa kanyang nakaraang relasyon. Okay? Kaya baka pag nakilala mo tong taong to, maaring nakatali pa rin siya sa kanyang nakaraan. At yun na nga, dahil maaring nakatali pa rin siya sa kanyang nakaraan, hindi ito basta-basta para sabihin mo magpapakita sa iyo ng kanyang damdamin. Maaring merong takot din tong taong to na to open up to love again. Pero kapag makakasama mo siya, mararamdaman mo yung sincerity ng taong to. So medyo, sabihin natin, kailangan niya siguro makilala ka pa niya ng husto. Four of Pentacles. Etong taong to medyo may pagka-seloso o selosa tong taong to. No, gusto niya yung maging possessive, kaya once na makilala mo siya at naging kayo, medyo may pagka-possessive to. At maaring itong taong to ay taga-malayong lugar. LDR kayo niyan sa umpisa. Five of Swords, nako, ito, ingat lang. Kasi kapag itong taong to, isa sa katangian niya possessive, no? Mag-ingat lang kasi baka mamaya niyan, Five of Swords, maging complicated ang inyong relationship at maging toxic. So, paano maiiwasan kapag ganyang klase yung kanyang, sabihin natin katingin possessive? Kailangan palagi mo iparamdam sa kanya at pakikita sa kanya that you are trustworthy, na kailangan na pagkatiwalaan kanya at hindi kailangan secured ang inyong relationship. Secured, di ba? Para hindi siya kailangan magselos, para hindi siya kailangan ma-feel insecure sa ibang tao. Kaya kailangan mo lang makuha yung talagang tiwala niya. At ganun din naman na sabihin natin, kapag once na naging kayo na, huwag ka na mag-entertain or sabihin natin pa sa iba na sabihin natin yung maaring pagselosan niya o yung any reason na kung saan maaring pag-awayan ninyong dalawa. Okay, doon po na tayo sa set B. Para sa mga pumili ng set B, tignan naman natin, kilalanin natin ang new person ninyo. Heart-to-heart conversations. Honestly, discuss your feelings with each other. Etong person na to, mukhang kilala mo na siya even before.
No, maaaring hindi naman sabihin natin ex mo, maybe siya yung isang matagal nang humahanga sa'yo or matagal nang may feeling sa'yo or may crush sa'yo. So this time, itong person na 'to, heart-to-heart conversations 'no, maaaring magtatapat na 'yan sa'yo ng kanyang tunay na damdamin. Tingnan natin kanyang Wheel of Fortune, maganda magiging connections ninyo at magiging maganda ang inyong kapalaran together. Tignan pa natin ang iba pang mga mensahe. Ten of Pentacles. No, itong connection na 'to talagang uunlad talaga kayo ng gusto. Ibig sabihin niyan, nandiyan kayo, pareho ninyong suportang isa't isa at magtutulungan kayo sa inyong pag-unlad. Yan. Five of Cups. Etong taong 'to, ito yung regrets niya, oh. Matagal ka na niyang mahal, hindi niya nga lang magawang lapitan ka before. Siguro kasi meron kang ibang karelasyon. Kaya itong taong 'to, ng ito yung pagkakataon na single ka na, ito na yung time para yung mga regrets niya before na dapat matagal ka na niya nilapitan o nagpakilala sa'yo o pinursu ka niya, ito na yung maaring time para sa kanya to have a heart-to-heart talk. Ito, Eight of Cups. Itong taong to na sense ko na iniwan to ng someone. Ibig sabihin niyan, maaring yung karelasyon niya rin sa mga panahon na yon, yung mga times na sabihin natin, hindi ka pa available, siya rin hindi. Iniwan to ng kanyang maaring kasintahan at yun din yung nagpaano sa kanya ng husto. Yung so much na sabihin natin, yung sadness or loneliness. Kasi I can sense na mapagmahal tong taong to. Pero bakit? Parang niloko or iniwan na lang siya ng taong yun. Pero since nalaman niya na available ka na at ganun din naman siya, maybe talaga merong reason at ito yung best na pagkakataon para sa inyong dalawa. Yan, sobra siyang attracted sa'yo. Kaya matagal na itong may ano sa'yo, may crush or may feelings sa'yo. Kaya itong taong to maaring kilala mo na siya. Okay, so dun pa tayo sa set C. Para sa pumili ng set C, ang message para sa inyo, engagement. Ayan. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Nako, ito na yung tao magpo-propose sa'yo at you will be engaged. At maaring mauwi na talaga yan sa pag-iisang dibdib. Okay. Ace of Swords. Ayan, talaga. Itong taong to, very thoughtful na to. Very thoughtful niya. At bukod sa pagiging thoughtful niya, ang napakarami niyang ideas, no? Yung kumbaga, maraming surprises ang ihahatid sa'yo ng taong to. Kasi ang dami niyang idea, ang dami tumatakbo sa isip niya. High Priestess. Etong taong to, very guided to. No? Talagang alam niya kung ano yung mga nais niyang gawin at guided sa buhay tong taong to. Kaya magandang impluwensya tong taong to sa'yo. Ace of Pentacles, marami ring opportunities na dumarating sa taong to at para sa inyong dalawa. Maganda ang oportunidad, makilala mo tong taong to, very guided at napaka mabuting taong ito. It will lead into engagement. Ace of Cups, nako, tatlong aces na tayo, Ace of Swords, Ace of Pentacles, and Ace of Cups, talagang may feelings talaga at may damdamin talaga tong taong to sa'yo. Yung love, there's so much emotions in love. Queen of Swords. Ayan. Yung Queen of Swords dito, maaring siya yung someone na alam niya na kapag yung taong yun ay hindi nakarapat-dapat sa buhay niya, kina-cut off na niya yun. Hindi siya nag-aaksaya ng energy and time niya sa mga taong hindi, sabihin natin, hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Kaya itong taong to, very guided at napakaganda ng opportunity sa inyong dalawa. Ito talaga yung new love sa buhay mo. At create so much idea at maging maganda yung connection. Kaya itong taong to maaring siya na yung
you will be engaged. At malakas ang energy dito that you will be together. So, I mean, talagang kayo na. Ito na yung makakatuluyan mo. Okay? So, yan po ang ating pick a card ngayon. Set A, B, or C. Claim it. Believe it. Manifest it. Pray for it. Wala pong imposible. Yung mga sabihin natin, mga hindi magagandang, sabihin natin katangian ng taong yan na inyong makikilala, maaari naman yan magbago. Depende sa inyong pakikitungo sa taong ito. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.